po ba ang mga pagkakakitaan ng ating mga ninuno, 'no? So, eto po 'no, nagsimula tayo sa tinatawag na agricultural age. Ito yung, mga tao na kung saan ang pangunahing pangangailangan nila or yung pagkakakitaan nila ay pagfa-farming po 'no, livestock 'no, yan po yun yung mga lolo't lola natin na nasa bukid 'no, magtanim ng palay, yun po yung way nila para magkaroon po ng kita. 'No? Second po is yung industrial age or nandiyan na po yung mga factory workers. Ano po iyon, ito na po yung existence po ng mga malalaking publika. Yan na po yun 'no, mga food processing, paggawaan ng ganito, ng ganyan, para mas mapabilis po yung production. So, ayun at hindi na kailangan magbilad sa araw kasi nasa loob ka na ng isang pabrika 'no, yun po siya. Pangatlo po yung information age, nandiyan na po yung tinatawag nating mga knowledge workers, mga ma'am and sir na kung saan pinaaral tayo ng ating mga magulang, naka-graduate tayo, nakahanap tayo ng magandang trabaho. Eto na po yung mga noble profession 'no, na isa sa kung saan nagbigay sa atin ng pagkakakitaan 'no, nagkaroon tayo ng sahod every 15 or the 30th. So, kumikita tayo. And then, pang-apat po, yung tinatawag nating conceptual age or yung age of the creators or mga inventors po. Ito po yung panahon na kung saan maraming nakaimbento ng mga kung ano-ano like sasakyan, computer, internet. Yan na po yun na kung saan kumikita sila doon. Sa ngayon po, nandito tayo sa panahon ng digital age. Ano ang meron dito? Ito po yung mga social media application na iyan, na kung saan it brings us together, no? No, ito po yung mga application na iyan, na kung saan naging part na siya ng ating lifestyle na minsan bago tayo kumain or nasa biyahe tayo, na-access po natin itong mga application na ito. Kasi tayo po ay users, no? Naka-install ito sa ating mga mobile phone or sa ating mga gadgets and other devices. And then ito po, future of human evolution. So kung nag-evolve po yung tao, and so as technology, no? Kaya ngayon po, nandito tayo, no? We are living in the robotic age. Sino po ang naniniwala na tayo po ay nasa robotic age na? Pakitaas ng kamay, no? In fact, nangyayari na po ito talaga. Nandito na po talaga tayo sa age na ito, no? Kung saan, ito po, no, may mga robotic assistants na, mga devices, robotic cooks, no? Sa ibang bansa, may nagdi-deliver na po ng mga ino-order natin online, yung mga sinashop natin online. And of course, robotic vehicles na kahit tulog ka, yung sasakyan na yung nagda-drive, no? So, yun po, ang nanguna dyan si Tesla, no? Tesla Company or Tesla Motors, sila po yan. And sa mga cellphone po natin, if you are using Samsung po, ayan, may Bixby, no? Yan po ay robotic assistants. Yan. Kung ano naman po, Hey Siri, pag Apple, pag Amazon, Alexa. Ito po yung mga teknolohiya na kung saan nabago po yung lifestyle natin, no? Na kung saan nabago siya pero napapabilis at convenient na sa atin. Pwede ka diyan mag-book ng hotel, no? Uutusan mo siya, i-book mo ko sa ganitong araw, book mo ko ng salon, i-book mo ko ng restaurant, i-remind mo ko na bibili ako ng ganitong grocery sa oras na ito. So yan po ang mga technology na yan na nakakatulong sa atin. Ang tawag po diyan, artificial intelligence. No, napapansin niyo po, paunti-unti napapalitan po ang human capital. Tao, no, human labor. Kasi halimbawa po ito, no, binalita ni Tesla na magkakaroon siya ng mass produce ng humanoid robots. No, welcome po sa mga pumapasok po sa ating Zoom, no. Kakapasok lang, welcome, welcome. Ayan, so yun po, no, magkakaroon ng mga humanoid robots. Isipin niyo po, magkakaroon na ng robotics na hardinero, robotics po na caregiver or factory worker po, no, or nurses. Yan. So, in year 2040, roughly 1 billion po ang expected na humanoid robots. So, ano po ang bottom line nito? The bottom line is, change is inevitable. No, kung hindi po tayo mag-a-adapt, mali-left behind po tayo. Kasi eto na nga po, oh, if you are a graduate po of banking and finance, ang work mo dyan, nasa bank teller ka or cashier, but ngayon po, gumagamit na tayo ng Instapay or PesoNet. No need to go there in the bank, sa padalahan, no? Para mag-withdraw, mag-transfer, mag-deposit po ng pera natin na ipapadala natin sa ating mga kamag-anak, no? Na malayo po sa atin. Meron na po, ito na po siya. And then ito pong journalism. Pwede kang maging TV anchor or host, no? Sa isang news network.
Pero ngayon meron na pong YouTube. Pwede ka pong mag-create ng sarili mong account if marunong kang gumawa ng channel, pwede po dyan. You can be whatever you want, whoever you want, no? Maging anchor ka, content creator, teacher, pwede po, no? HRM, food industry, meron na pong Grab Food, Food Panda, no need to go sa restaurant, no? Para makuha lang yung order natin, yung pagkain na gusto natin. One click na lang po, i-download na natin tong application na ito, andyan na. Madi-deliver na after 30 minutes to 1 hour. So, nakakatipid po ng time and effort, no? And then AB Mascom po, customer service or artificial intelligence na po yan. Kunyari, meron kang gusto mong magpaparebook ng flight, no? Hindi na kailangan pumunta pa sa office ng airlines, no? Ang sumasagot or nagre-resolve ng problema mo, artificial intelligence na. No? Ano po yung booking number po ninyo, ganito, ganyan, sasagutin, and then masosolve na. AI po ang sumasagot. Akala natin human agent, pero AI po yun. No? Ganun po ang nangyayari ngayon sa ating tinatawag na robotic age. No? Napapalitan na po siya. We are transitioning. At mas nag-boom siya during that time po nung nagkaroon ng pandemic. No? Na-realize natin dito na sino po ang mga nawalan ng trabaho during this time. Isa po ako no, sa nawalan ng trabaho ng pandemic. And doon ko na-realize na dapat pala meron pang another source of income. Yun. So dito po, during the pandemic, yung mahirap mas lalo pong naghirap dito. Ayan, no? Kaya po dito sa Asia and Pacific, yung poverty level tumaas. Yan, yung mahirap, mas lalo talagang naghirap. Based on statista po yan. Kaya po nung pandemic, nauso yung tinatawag na making money online or at home. So nagtrending po dito yung e-commerce, no? Yung mga online selling, pagla-live selling. So sino po ang naka-experience nito? Yon, yung pag-online selling, no? Kahit kung ano-ano na lang po ang mga binibenta natin para tayo ay kumita, no? So nandyan po, no? The online selling or yung pagbebenta online po, marami siyang advantage at meron din pong disadvantages, no? Especially na-change po the way how we shop online. No, number one po dyan, hindi po natin physically makikita yung items or yung product na gusto nating bilhin. No, hindi natin nasusukat, no? Kasi nandyan po yung tinatawag na expectation versus reality, no? Sino po naka-experience yan? No? Nung nakaraan lang po, bumili ako ng bagong phone case, no? Bagong phone case siya, sakto lang dun sa unit na nilalagay ko, ganito yung gusto ko. Pero yung dumating, maliit pa na siya, tapos yung kulay sobrang neon lights naman, no? Mahilig ako sa kulay green, pero yung dumating sobrang neon lights, yung glow in the dark, di ba? Sino po yung naka-experience sa mga ganong scenario po no sa pag-shop online? Yan, waiting for the item to arrive. And of course, very common po na nangyayari sa pag-shop online is that yung scam or fraud po, no? Yun yung sinasabi ko na nai-scam or nabubudol tayo, no? Hindi na, wala pong refund policy, hindi na matatrack yung seller. So, yun yung mga challenges natin. And in terms po sa pagninegosyo online, kung papasukin mo siya ngayon, too much competition na po. No? So, if you're gonna sell sapatos, pabango, mga beauty products, no, gadgets and accessories ng cellphone, marami na pong nagbebenta. So, kung baguhan ka ngayon, mas dapat exert ka ng effort doon para sa marketing, no? Para mag-top ka at sumikat ka, mag-trending ka. Eh, ang tao, preferred pa naman yun, yung branded na subok na sa market. Yon. So, it takes a lot of time. Kasi dami mong kalaban dyan. No? Minsan pa nga, no? Pag nagninegosyo tayo online, ang syempre, una bibintahan natin dyan, makakilala natin. No? At pag may nag-message po sa atin ng HM, sinagot po natin yung presyo, wala na, senzo na. No? Tapos tatawad pa yan. Yun yung mga challenges natin na imbis na susuportahan tayo ng ating kaibigan kasi nagninegosyo nga tayo online, sila pa yung mas unang tatawad no na palugi yung negosyo natin. Diba? So, yun yung mga struggle natin na na-experience sa pagsisell online. And now, no, sa robotic age po, during the time of pandemic, mas nag-boom po itong negosyo na ito. And that is trading po. No? Kindly type trading po. So, pag sinabi pong trading, ano po ang pumapasok sa isip po ninyo, no? Pag sinabing trading. As simple as ito po yung
palitan, no? Buy and sell. So marami po kasing types yung trading natin, no? Pwedeng yung sa sasakyan, no? Buy and sell po yun. Ano pa? No? Sabi dito, buy low, sell high. Yes po. No, kaso, ang nangyayari po sa atin, nag-buy high, sell low po tayo, no? Kung may binili tayong branded na sapatos, 5K yan, branded. Tapos, dapat ibenta mo siya ng mahal kasi buy low, sell high. Ang nangyayari, tumawad yung kaibigan mo. Yung 5K, syempre, binenta mo sa kaibigan mo, tumawad, sabihin natin 4K. So, namali na, lugi negosyo, kaibigan. Diba? Lugi. So, ganun po siya, no? Anyway, trading is the best business in the world simply because, yan, you can do it inside your home, ma'am and sir. No? Na hindi kailangan pumunta sa malayo. No? Hindi kailangan pumunta sa office, no? Unlike traditional business na kung meron kang mga stall dyan sa mall, kailangan mong pumunta. No? And what if magkaroon ng pandemic ulit? No? We cannot afford to be unhealthy agad magkaroon ng virus. Diba? Mahirap, no? Ito po, not affected by pandemic or economic recession. Yan, that is trading po. And in the modern world, may tatlong types na po ng trading. Yan. So, sino po dito ang may experience na po sa trading? Pa-type ng number 8. Yan. No? Kung may mga ano po tayo dito na may background na or experience na po sa trading. So, ang trading po, number 1, yung tinatawag na forex exchange trading or foreign exchange or forex for short. So, as simple as yan po, ma'am and sir, ang palitan or buy and sell ng iba't ibang currency like US dollars, Japan yen, Chinese yuan, euro, pound, Swiss franc, yan po yun. No? Mga currency. Ang ano lang po dito sa forex is that may stop loss siya. Ibig sabihin ng stop loss, as simple as siniset mo kung magkano lang yung pinapatalo mo sa trades mo. Ganun lang siya. At the end of the day, hindi po yan win-win. Hindi po yan wins, no? Talo po yan. So you have to accept na may talo talaga. In real life, ito po sa mga manual traders, nakakatulog sila, hindi nila na-set kinabukasan, lusaw na po yung capital. No? And no trading on the weekend. So stop po yung kitaan pagdating ng Saturday and Sunday. No? Dahil dito po, forex yan, ang involved dyan po mga bangko. Ang bangko po ay open ng Monday to Friday. So not ideal for people na naghanap ng negosyo na dapat ang kitaan everyday. So second po, stock trading. Ano naman po yung stock trading? Ito po ay ownership ng isang company, no? Pagbabay and sell ng isang shares of stock ng isang company. Controlled by the company and it is designed for long term. So halimbawa po neto, if you have shares kay Jollibee, kay San Miguel, kay Chowking, yan po yun kung saan yung mga shares of stocks, listed po yan sa Philippine Stock Exchange. No? Doon ka po bibili. At ayang mga yan, matagal po ang ROI, no? Or ang balik po sa atin. Kasi nga, that is after 10 or 15 years pa po. At ang unang makapag-benefit dyan, yung mga major shareholders. Yung maraming shares of stocks. Sila yung unang makapagtanggap ng dividends. So it is not designed for a short-term business. No? Kung ang goal mo, short-term lang. So eto po yun, no? That is stock trading. Ano po ang the best na i-trade nowadays? Ito pong tinatawag nating cryptocurrency trading or crypto trading po. No, ano po iyan? Yan po ang tinatawag nating virtual currencies na kung saan decentralized by nature. Hindi po yan controlled ng kumpanya, no? Hindi po controlled ng gobyerno or ng any banking institution. Dahil yan po ay naka-operate sa blockchain. So maliwanag po ba yun? No? Yung kaibahan ng tatlo. Ngayon po ang gabi, ang i-reiterate ko po sa inyo yung cryptocurrency trading. So hindi po tayo dito nag-trade ng forex or stocks. Dahil ang crypto po, pwede kayong kumita dyan ng long term and short term. At tuloy-tuloy po yan 7 days, 365, 24/7. No? Yun po siya. So what is blockchain? Kasi dyan naka-operate ang cryptocurrency. Ito po ang blockchain, ma'am and sir, no? Ayan, ito po. Wait lang ha. Ayan natin. So blockchain po, as simple as yan po yung mga blocks containing information or transaction. Na kung saan meron po yung tinatawag na cryptographic asset, na kung saan combination po ng alphabet or numbers. Na once po na-validate ito,
ayan, binavalidate yung transaction at na-confirm, magkakaroon po ng new transaction. In layman's term, yan po ang network na mga bangko na tinatawag na banknet. Yan, kaya po tayo nakapag-transact from one bank to another kahit iba po ang network mo. Kung ikaw o BPI, you can transact to PS Bank in case na mag-offline ang ATM machine ng BPI. Ang ginagamit na network doon, banknet po. Dito po sa mundo ng crypto, ang network na ginagamit, blockchain technology. Yon, so maliwanag po sa atin, no? Sa loob po ng blockchain, 4 po yan na sektor. Okay, so that is cryptocurrency, DeFi, NFT po, and Metaverse. So bigyan ko po kayo ng konting pahapyaw dyan, no? Ang cryptocurrency po, as simple as digital money. No? Crypto, kasi naka-operate sa blockchain. Currency, ibig sabihin pera. May store of value. No? So ito po ang halimbawa ng mga cryptocurrency. Ayan, and there are more than 22,000 existing virtual currencies po in the market. Ayan. Eto naman po ang evolution ng money. Paano ba tayo napunta dyan, Miss Patty, sa crypto na yan? No? Kasi matagal ko nang narinig yan. Dito po tayo nagsimula. No? Ang unang ginamit nating mode of payment or exchange is barter. Yan. No? Understandable po yan, no? Na kung saan pinagpalit natin yung bigas sa gulay. Ganun po yung way natin before para tayo po ay magkaroon ng transaction, no? Hanggang sa nagkaroon po ng gold, no? Ang gold naman maganda talaga to, no, na asset, pero you cannot bring this, no, wherever you want kasi nga what if bibili ka lang ng isang kape? Alam mo na ibigay mo ay gold, isang bar ng gold, di ba? Parang bigat naman, no? So hindi siya kumbaga sabihin nating feasible, no, in the market to bring or put inside your pocket. So iba siya. So in terms of distance, space, mabagal po ang gold. Yan. Kasi kailangan ng ano yan malaki yan space or vault, no, para mailagay, no. And then nasabi ng gobyerno, oh, why not, let's create metal coins and paper money para mas convenient sa mga tao, sa masa. Ayan. So, eto naman po, na possible pala yung pera natin pwedeng papel, no? Hindi kailangan na gold or silver. So, yun, naisipan ng gobyerno. Ito po yung tinatawag nating fiat money or mga banknotes po natin with different denomination, no? May 500, may 1,000, hanggang sa, eto na po, no? Nagkaroon na ng plastic cards. Ito yung mga ATM natin or debit and credit card na pwede pala yung pera natin na papel ilagay sa card. So nung una, maraming natakot po dyan. Sino pong natakot nung nag-announce si BPI na, I think si BPI yun yung unang nag-announce na magkaroon ng chip sa kanilang mga cards, no? So dito po, no, na natakot tayo dito kasi baka mawala yung pera natin. But as time goes by, nag-adapt na po tayo. At akalain nyo po, no, ang credit card ngayon halos pinamimigay na lang ng mga bangko. Ang mga credit limit po ninyo pwede nang i-encash, maging cash. Yun. So dati wala pong ganon, no? Hanggang sa nung during the time of pandemic po, umusbong yung mga electronic money. Na kung saan gumagamit po tayo ng mobile application at i-store yung pera natin. Andyan po si GCash, no? PayPal, Lazada Pay, GrabPay, Maya. Yan po yun, no? Yung tinatawag nating electronic money. Na kung saan kung may yung kamag-anak mo may GCash, GCash to GCash na yung transaction. QR na lang. Hanggang sa nagkaroon po ng tinatawag na cryptocurrency born in 2008, no? Si cryptocurrency na imbento ng 2008. Ano po siya? Bakit siya na-imbento? Hindi po yan na-imbento for the uso lang, no? Na-imbento yan to provide solution sa mga na-experience natin dito. Yan. Halimbawa po, di ba ang ating mga ATM or mga bangko natin may mga system maintenance? Unavailable, hindi tayo makapag-withdraw. Or kahit gaano pa kadami yung billion or pera mo sa bangko, hindi mo kaagad ma-withdraw yan. No? To also to provide solution dun sa mga lagi nating na-experience na mga sobrang laki ng mga service charge, taxes. Yan, no? Pag emergency, hindi ka agad na-withdraw yung pera natin kasi kailangan ng ganito kakapal na verification ng dokumento. Bakit mo withdrawin? Baka magma-money laundering ka. So, crypto po will provide you a safer, seamless transaction na kung saan ikaw yung may control ng fund mo. At ang kauna-unahang cryptocurrency po na na-invent or existing in the market, Bitcoin. Yan. Sino po ang nakakarinig na po ng Bitcoin? Kindly type number 7. Yan. Bitcoin po ang kauna-unahang cryptocurrency na nag-exist po sa market.
or virtual currency na kung saan meron po yung 21 million, no? 'Di ba po sa ano natin, sa gobyerno natin, sa Bangko Sentral, ah, pag tumaas yung demand, para masolusyonan yung supply, nagpiprint ang gobyerno. Tama po, no? Nagpiprint lang sila, parang out of thin air, no? Nagpiprint. But Bitcoin po, 21 million lang yan. Scarce po yan by nature. No? Ano po ang ibig sabihin yan? No? Katulad nitong 1,000 natin, going back in the times na malaki pa ang value nito, na kung saan pwede pang bumili ng maraming groceries yan at bigas, at naaabot na 1 buwan, 2 buwan. Pero ngayon, if pamilyado kang tao, ito na lang po yung mabibili ng 1,000 mo. Ibig sabihin po, bumababa yung purchasing value mo. Unlike Bitcoin, no? As time goes by, kahit isa lang yung nauun mong pera or yung Bitcoin na yan, yung currency na yan, tumataas yung value parang lupa. So, maganda pala ang advantage pag limited lang yung supply ng isang currency. No? Ganun po ang purpose ng Bitcoin, mode of payment po siya, no? Or transaction. Ganon, no? Decentralized by nature. At kayo po ang may control niyan. At ito po ang market data, no? Or market cap ng cryptocurrency. Siyempre, si Bitcoin ang kauna-unahang nag-exist sa market. Siya po ang pinaka-dominant. Ito po, based on 2021 pa lang. And these are the other cryptocurrencies po. Yan. So, sa mga nagsasabi po na scam yung crypto or Bitcoin, well, sorry to say, hindi po, no? Hindi po siya, hindi po siya scam. Kasi look at the records po, mag-base na lang tayo by the numbers. Ito po siya, no? Ang kauna-unahang virtual currency po, no, as you can see, number 10 po siya by asset market cap. So, nalampasan niya na po yung market cap ni Tesla. Yan. At ang next na magkukumpit siya sa mga tech giant companies na like Google, Amazon, hanggang sa maabot niya po, malampasan niya po yung gold. Yon. So, better pala na i-accumulate yung Bitcoin as new asset. No? Ganun po siya. That is cryptocurrency po. Maliwanag po sa atin yung crypto, ito po ay pera. Ngayon po, saan natin ilalagay yung pera natin na crypto? Maman sir, no? The same way kung saan natin ilalagay ang pera natin, no? Sa mga bangko. Sa mundo ng blockchain, ang tawag po dyan DeFi, Decentralized Finance. DeFi or mga bangko po ng crypto. Kasi ito yung pera natin, saan natin i-impok, dito po yan. So, kumbaga sa mundo natin, siya po si BPI, Metrobank, BDO. Sa mundo ng blockchain, sila po si Binance, no? OKX, Hotbit, OKCoin, sila po yan. Bybit, sila po yan, no? So, simple as dyan mo i-impok yung pera or cryptocurrency. And what is NFT? Ito po yung simple as digital art or mga collectibles ng art, no? Yung mga nakikita po natin sa museum, sa gallery art, no, na nahawakan, nakikita natin, napipicturan. Dito po, hindi, kasi ito po ay digital. Ito, halimbawa si Mona Lisa, no? Si Mona Lisa po ay para mabili mo, sa NFT, meron kang 1,303 Ethereum. Ethereum is virtual currency. Tama po, crypto. At ito din po, para makakolekta ka nito, kailangan mo ng Ethereum para makabili ka. At ganun din po ang sapatos na ito kay Nike. No? Yan po ay worth of 93,000 pesos by the time po na nagawa itong slides na ito. But the value of Ethereum ngayon ay more nasa 100 plus na po. Okay, so kailangan mo pala ng 3 million para makabili ng mga ganito. So kung mahilig ka sa art, kailangan mo muna ng crypto para makabili ka dyan. Next po, metaverse. Ito po yung uso na ngayon na nakikita po ninyo itong mga ganito. No, sa mga first world countries, lalo na sa US po, may mga wearable devices na augmented reality. At ang pinakamaganda din po dito sa metaverse, you can buy asset gaya po ng real estate. Yan. So one of our coach po dito, no, ang ating mentor sa Pilipinas, no, Coach Sherwin, meron po siya dyan. Nakabili po siya dyan ng real estate. Ayan. So, kung si SMDC, pagmamayari na ni SMDC dito, sa real world natin, sa metaverse or sa digital world, pwedeng wala pang nagmamayari. And if you have enough Ethereum, pwede kang makabili. Ganun po siya. Ayan, meron ka sariling communities, no? You can build your own virtual economy, virtual community, virtual world. So, yun po yun, no? Yun po. So, sana maliwanag yung 4 na sektor na yan ng blockchain. Now, Ma'am and Sir, we are in the corporations era. Ano ibig sabihin nito?
As simple as yung may company na pala na tumatanggap ng Bitcoin or other major coins. Parang bumili ka ng kanilang service or produkto. Nanguna po dyan si Microsoft way back 2014. At again, na-invento po si Bitcoin 2008. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 years later. Yun, no? And not only Microsoft but as well as Citibank po, no? Siya yung kauna-unahang bangko na nag-launch ng sariling digital asset, one of the largest international bank or largest bank in New York. So nagkaroon sila ng sarili nilang crypto. And how about sa Pilipinas? Ito po yun, no? Sino po nakilala kay Union Bank? It's one of the largest bank din dito sa bansa natin. Sila po ang kauna-unahang bansa sa bangko sa Pilipinas na nag-launch po ng crypto ATM. Yan po ang itsura niya, no? Makikita po ninyo ito. Try niyo pong pumunta sa Ayala, sa may Paseo de Roa sa Makati po, no? Doon niyo po siya makikita. Yan, you can transact, buy and sell Bitcoin po dyan. And of course, ang ating effort, no, na mga coaches natin, pumunta po sila sa Hong Kong last year po ito, na kung saan nag-ikot-ikot sila at marami po silang nakitang iba't ibang design ng crypto ATM machine. Ayan po, no, Coach Aris, Coach Richard, Coach Sherwin, Coach Nico. Ayan, iba-iba po yung design. So, paunti-unti nakikita niyo po from traditional bank, nag-transition tayo dun sa cryptocurrency. Yun, ganun na po, no? And Hong Kong po is the next crypto hub nation. Marami pong crypto ATM doon. Na inaantay natin sa Pilipinas maging ganun na rin. No? And in terms of ownership, marami na po, no? Maman sir, ang nag-own ng mga Pinoy ng crypto. Nearly 7 million na po. Ganun na po kadami. At tayo nga po, no, sa Pilipinas, ang binansagang Bitcoin Island, si Boracay po yan. Bakit po Bitcoin Island? Dito po, maraming merchant na nag-a-accept ng Bitcoin or Satoshi or other cryptocurrency na stable coins. Na pwede mong pang-book ng hotel, pangbili ng mga merchandise, pang-order mo, pang-bayad mo ng meal breakfast, mga ganon, no? Dinner, yan, lunch. Yan po, marami pong merchant dito, mga retail stores, no? Kaya nga po, dito din sa Boracay, maraming crypto events. Marami pong mga foreigner dito na pumupunta, no? Para magkaroon ng mga Bitcoin gathering or meetup. Yan, si Boracay po yan. At tayo po sa Pilipinas, pang number 8 po tayo in terms of ownership. No? At pang third highest in Southeast Asia. Ganun na po ka-adaptive ang mga Pinoy pagdating sa digital currency. Paunti-unti po nawawala na yan ng value yung fiat natin. So kaya ngayon pa lang, no, posisyon na tayo na makapag-accumulate ng maraming crypto. Kasi by the time na ma-regulate yan, tapos wala ka pa, too late for you na, no? So, eto po yung adoption natin. Ang layo po, ito po yung magiging future natin. So, ngayon pa lang na nalaman mo yung crypto, mag-accumulate. Kami nga, nagsisi nga kami na yung mga kaibigan namin nag-offer before pa, hindi namin, hindi namin pinansin, no? Inignore lang namin. Until such time we are educated enough about crypto, doon lang namin na-realize. No? Sa Pilipinas po, pinag-uusapan na ang ating bansa, Central Bank, Philippine Central Bank po, maglo-launch ng digital currency pilot program. Kakabalita lang, no, kanina, no, nabasa ko, malapit na silang matapos sa project na to. Yan, magpa-pilot po ang ating Bangko Sentral about the CBDC. Yun. So all over the world, no, na-regulate na po, no, sa ibang lugar regulated na po ang Bitcoin. Halimbawa po, El Salvador, bansa po sa Latin America, Maman Sir, doon ang Bitcoin po and other cryptocurrency na stable coins ay legal tender na. No, ang bayad nila doon, bibili ka ng grocery mo, bibili ka ng kape mo, bibili ka ng tinapay mo, punta ka sa mga coffee shop, Starbucks, yan po, ang bayad nila doon, cryptocurrency na po. QR na lang. Yan. Sa ngayon, ang QR natin dito sa Pinas ay GCash. Minsan, pag nasa counter ka, system unavailable na. Nakakahiya tuloy doon magbayad. Diba? Sobrang embarrassing, no? Pero doon sa kanila po, cryptocurrency na. Dito po yung mga real world po ito ng malalaking kumpanya or korporasyon po na kung saan nasa Ethereum blockchain po sila. At nag-a-accept po itong mga company na ito ng cryptocurrency. As of 2020 pa lang yan, no? Hindi pa updated po itong chart natin. Listahan natin, no? So, blockchain po is not only limiting po sa bank and finance na dahil cryptocurrency yan or virtual money yan, no? As well as supply chain, healthcare, lahat po, government, travel, pwede po yan. Okay po? Now, ang ipapakita ko po sa inyo, Ma'am Sir, yung evolution po
or magiging future po natin once we accumulate crypto? Baka naman po dyan, Miss Patty, accumulate na ako ng crypto tapos pagdating ng araw walang value. Hindi naman ako yayaman. Wala palang kwenta to, wala palang value. Baka play money lang ito, no? Paper money lang ito. No? So, hindi po, no? Ito po yung chart, tinatawag nating rainbow chart ng Bitcoin, no? Or tinatawag nating Bitcoin stock to flow chart. Ito po din yun. Kung ang evolution ng pera, meron po tayo, ganun din po sa Bitcoin. Kasi ang Bitcoin, hindi po yan na naging ang value na 69K kaagad, no? Hindi po. Nagsimula po siya dito. 2010 na centavos pa lang ang value niya. No? Tayo po, yung pera natin may centavos, di ba? Hanggang sa nagkaroon ng 5 piso, 10 piso, 20. Ganon din po si Bitcoin. Merong ganito. Yan. At dito po, pioneers era ang tawag dyan. Ito yung mga tao unang nag-adapt ng Bitcoin. No, mga early developers and adapters po yan. Na kung saan umabot po dito ang value ng Bitcoin ng $10. At speculators era, mga marami na pong nag-speculate na surge or tataas yung value ng Bitcoin or yung potential na magiging mode of transaction siya. So, ito po yun. Umabot ng 1,000. Which is, na-achieve na po yan. Hanggang sa nakitaan po ng mga maliliit na negosyante, mga retail traders, na, uy, ito pala magandang kitaan dito sa Bitcoin trading na ito at yung potential niya, yung purpose niya. No? Ito po, nag-surge dyan yung trading volume ng Bitcoin. Kasi meron ng mga retailer na nag-join sa trading ng Bitcoin. Tumaas po ng $10,000 ang value ng isang BTC. Hanggang sa, eto po, corporations era, in the middle of 2020 hanggang ngayon, nandito po tayo. Ang expected dyan, aabot ng 100K ang value ng isang Bitcoin. Ngayon po, no, para sa kaalaman ng lahat, ang Bitcoin po is trading 69 and above $1,000 po. That is 3.1 or 3.2 million in peso isang Bitcoin. So malabo po, no, na hindi natin ma-achieve to. Possible talaga ma-achieve natin ang 100K na yan. Okay, so nandito po tayo na kung saan malalaking korporasyon na, no, malalaking kumpanya na nag-a-adapt ng Bitcoin. Ito po ang tinatawag nating institutionalization. Kaya sabi nga nila, ang darating na Bitcoin halving, a year after that is bull run, biggest bull run in history. At ito po ang pinaka future natin na makita po ng gobyerno ang kahalagahan ng kagandahan po ng Bitcoin. No, as mode of transaction or kapalit po ng fiat natin. Yan, pag nakita yan ng gobyerno, i-regulate po yan. Ang problema dyan, pag by this time na regulated yan, wala ka pang crypto, mahirap na. Yung crypto na meron ka, regulated na ng Bangko Sentral. Alright? So yun po. Ito po, papakita ko sa inyo, ito po yung mga na-miss natin. Yan. Dahil ang Bitcoin po, paano po ba, Miss Patty, came into existence ang Bitcoin? Yan. Paano ba? Kasi ang pera natin piniprint eh. Ang Bitcoin, minimina eh, di ba? Ang gold. Dito po, si Bitcoin, minimina din siya. Pero, minimina siya via super power computers. Yan. Ang pagmimina niya po, may tinatawag na halving session. Halving season. So, sa darating na 2024, ito po yung pang-apat na halving. Ibig sabihin ng halving, nahahati yung reward ng isang Bitcoin miner. Ang Bitcoin miner po ang nag-maintain ng network ng Bitcoin. Sila po yung nagva-validate, nagsusolve ng mga mathematical complex equation, yung mga sinasabi kong cryptographic asset kanina. Yon, so sila po yun. Na kung saan, kung ako ang Bitcoin miner, ang minimina ko po ay 10 Bitcoin. Ngayong darating na April 2024, ang rewards ko na lang po ay 5 Bitcoin na lang. So ganun po siya, no? So, every halving po, makikita po ninyo rito, merong pagtaas at pagbaba ng Bitcoin price. Na kung saan ito po, makikinabang po tayo dito. Pag tumaas, ito po yung tinatawag nilang bull market, no? Or bullish. Yan, naman pagbaba. Dito po, kaya nga, during the bull run, marami pong yung mayaman sa crypto. Manual man po yan or automated traders. Ayan, ito po yung mga na-miss natin. Na kung saan, the cycle will repeat. Pag nandito yan, ganun lang din po. Kaya 2024, ito po yung pinaka-halving year. Tapos ang next po dyan, 2025 to 2026, ang biggest bull run. Kaya kailangan nandito, nakaposisyon po tayo. Okay? Ito po ang susundan natin. Yan po ang susundan natin. And ito po ang current market price ng Bitcoin ngayon. Yan. So the question now, what to do? No? Ano ba ang
strategy mo para maka-adapt ka sa future. What to do next to prepare for the future? Sino po ang may idea dito? Yun na pala, ganun na pala ka-widely accepted ang crypto, ma'am. Opo, no? Ganun na pala ang nangyayari sa teknolohiya natin ngayon na robotics na. So, anong gagawin? No? We have to accumulate more or generate more cryptocurrencies. Kahit po ang mga mayayaman ngayon na million-million yung fiat nila or billion-billion yung fiat nila, nag-a-avail or nag-accumulate sila ng crypto. Kasi alam nila na yung fiat, by the time comes, mawawala na ng value. So sa atin po, na ordinaryong tao, kaya ba natin yun? Siyempre po, oo. Meron pong mga opportunities para mag-accumulate ng cryptocurrencies. Alright, so for us to accumulate, yan. Remember blockchain? Nandito yung crypto, ito yung, kasi para makapag-transact tayo dito, ito yung future ng industry, di ba? Para makapag-transact po tayo dyan, kailangan natin ng pera. Ano ang pera natin? Cryptocurrency. Para po makakuha ng crypto, all you have to do is mag-trade. Dito na po tayo papasok. Yan. Para po makapag-trade tayo at ang pinaka-safe po or legal po na pag-trade, kailangan mo pong mag-open ng crypto bank. Yan pong sinasabi kong DeFi. Yan. So, di ba may mga bangko tayo na mag-open tayo po ng account. So, ganun din po dito sa blockchain, no, sa DeFi. Mag-open din po tayo. May verification, mag-upload ng ID. Yan kasi bawal po dito ang scammer. Yan. Hindi ka po makapag-transact dito kahit hindi ka verified. Yan. At ang trading po sa mga crypto bank na iyan, makikita mo rin po dito yung trading activity. Yung real-time na galaw po ng market na pagtaas at pagbaba. Yan, halimbawa ito sa HTX. Ayan, makikita niyo po, no? Andyan yung current price, ito yung mga nagbabay, ito naman yung mga nagsisell. So, ganun po, makikita niyo po dyan. So, pag hindi niyo po nakikita ang trading activity, scam po yun. Kasi pwedeng yung dashboard na yan, yung account mo, minamanipulate nila yung nakikita mong profit doon. No? Ingat-ingat po tayo doon. Yan, red flag po yung mga ganun. So, for you to, ano po, no, makapag-transact ka, makapag-trade ka ng tama, no, all you have to do is mag-aral po. No? Mag-aral ka ng mga trading courses. Ang tuition fee po dyan, di ba ba, 70 to 80. Ano ang pag-aaralan mo? Ito po. Yan, yung mga chart na yan, double top, head and shoulder, falling wedge, double bottom, yan po yun, no? Itong mga chart na ito, yung mga patterns na ito kung saan, kailan magbubulang market, kailan magbe-bearish ang market, kailan tayo mag-open ng position. Yan po yan, yung pag-aaralan natin. And once you, you graduate the trading courses, na-apply mo na siya, ito naman yung mahirap nating i-manage, yung emotion. Human as we are, meron po tayong emotion, no? Kahit hindi po yan trading, naapektuhan po yung mga decision natin based sa emotion natin. And dyan po, no, nakakaba, overconfident, yan, nandyan po yung takot, tsaka greedy, lalo na itong greedy, common po ito sa lahat na pag kumita ka na, i-all in mo lahat. Tapos biglang nagana yung market, patay, sunog. Gano'n, di ba? At higit sa lahat, pag ano po, yung pag-analyze mo ng chart, dahil wala ka nang sasaktong tulog, ayan, magkakaroon ka ng anxiety kasi lagi ka ng talo, nasusunog ka, nasasawan ka ng malaking capital. Fear of missing out, no, ayaw mong mapag-iwanan, sumabay ka rin, may nag-offer sa'yo na ito yung magiging next Bitcoin, invest ka dito, i-trade mo to, i-accumulate mo to. Tapos pag ilang years na lumipas, nawala, no? So, ganun po siya. Ito yung mga real life na mga scenarios po, sitwasyon po na na-experience po ng mga manual traders or mga nagtitrade po ng cryptocurrencies. So, you are a manual trader, pag hindi mo pinag-aralan po yung sinasabi yung trading courses, you will be confused when to sell, when to buy. No? Kaya kadalasan po sa atin, o karamihan po talaga sa atin, nagbibigay na lang ng capital po doon sa tao na profitable trader ko no or experienced trader ko no. No, hindi na natin kailangang pag-aralan, yun naman ang gusto ng karamihan sa ating mga Pinoy, binibigay yung capital. Pagkatapos ng binigay, wala na, block na. Or nakapag-try lang ng isang withdraw, nangikayat na ng iba. Hindi man na inaral yung negosyo, tapos yun pa na-scam sila lahat. No, domino effect na yun. No? So, pinatesting ka lang na mag-withdraw para sabing legit ko. Yun, kaya yun, pag may mga ganun, scam po talaga yun, no? So, lesson learned po sa ating lahat, lalo na po sa ating mga kapatid, no, na mga OFW na sobrang risk taker po yan sila na kahit anong opportunity, wala po silang pinapalampas.
Kasi ang gusto po niyan, makauwi po dito sa bayan natin, sa bansa natin para makasama yung pamilya nila. Tama po, no? Marami tayong OFW dito. Naghahanap po ng maraming opportunity. Pero napupunta sila sa maling opportunity. But good thing they found us, they found our community. Yon. So, if you become a manual trader, ito po yung magiging lifestyle mo. Walang, ayan, nakatulog ka, katabi mo, ito. Kasi kailangan mong bantayan yung market 24/7. Ayan, greedy. Either nag-greed ka dito, FOMO ka dito, or depende po yan, no? Based on charts. At ito, nagalit ka. Yan, naapektuhan yung trading decision mo. Well, good news for you, hindi mo na mararanasan po ito. We are 39 people here in the room. Palakpakan niyo po yung mga sarili po ninyo. Dahil tonight, hindi mo na po ito mararanasan. Yung ganitong unhealthy lifestyle, no? Dahil sabi ko nga, we are living the robotic age. High-tech po ang technology ng crypto. Siyempre, high-tech din po ang magiging trader natin. No? And that is Royal Q AI Trading Bot or Royal Q Artificial Intelligence Trading Bot or tinatawag po natin new generation trading. Yan. Yan po siya, no? Welcome to the future, ma'am and sir, no? Yan. Welcome to the future. Sa Royal Q po natin dito, no? Pangunahan ko na po kayo, meron pong 2 ways to earn. That is full or plain lang, plainly trading lang. Pangalawa po, subscription. Malalaman natin kung ano yung subscription. First po, paano mag-trade si Royal Q? Paano po ako mag-profit dyan or kikita via plainly trading lang kay Royal Q? Ganito po ang gagawin natin. First tip po, if you hire Royal Q, ibabind mo siya sa mga bangko na ito. Crypto bank, ito yung, sa dami-dami po ng crypto bank, there are more than 800 crypto bank in the market. Marami po yan. Ito po, sa top 10 or top 20 lang po tayo nag-trade. Ito po yung mga bangko na ito. Yan. Paano po kinukunik ang trader natin? Via API management po or application programming interface. Yan po ang language protocol, no? Programming protocol na kung saan i-connect yung bangko at saka yung robot, no? At ang function na yun is magbasa at mag-trade lamang. Yan. Yan po ang ginagawa niya, no? Once na nakabind na yan, eto na yung itsura ng Royal Q mo. Yan. Sa mga curious po, no? Na hindi pa nakapag-download ng app, ito po ang itsura niya. At once binded na po yung robot sa iyong crypto bank, ano ang gagawin niya? Ano ang role niya sa pag-trade? Ang simple principle niya is to buy low, sell high. Trading business po. Yan. Trading business na buy low, sell high. Marami pong strategy, no, sa pag-trade. Ano po ang strategy or pinaka-advantage na strategy na meron ang robot natin compared po sa ibang robot-robotan sa labas? Yan. Ito po siya ang tinatawag nating quantitative trading strategy. Based on mathematical and statistical model po yan to make trading decision. No, very objective po siyang mag-trade, no, based on historical data. Hindi po naapektuhan na si ganito, si Elon Musk nagbenta, okay, naapektuhan, na-influensya yung market, walang ganun. Or eto, naghiwalay si ganito. O eto, bumagsak yung, nagsarado na bankrupt yung ganitong crypto bank. Wala po, hindi siya maapektuhan. Kasi nga, emotionless yung robot natin. Naka-base po yan, based on mathematics, technical, statistical algorithms. Yan. Quantitative as simple as maramihang buy and sell. Alright, so maliwanag po sa atin, no? Maramihang buy and sell po yan. Remember po, na-bind na yung robot. Eto na po siya. At sabihin natin si HTX, yung crypto bank mo. Yan. Ang goal ng robot is to provide profits for you. Ranging from 0.5 to 5% po yan. Depending on volatility. Ano po yung volatility? Ang movement ng market. Yon, na magalaw siya. Yun yung ibig sabihin, volatile ang market po ngayon. Ibig sabihin, sobrang magalaw. So, ang galaw po ng market, no, ma'am and sir, para sa mga wala idea sa trading, eto po siya, no, uptrend, downtrend, side trend lang yan. So, pag nag-down yan, either mag-uptrend yan or side trend. But if nag-down yan, the market always recover. So, dapat, huwag ka palang mainit kasi makaka-recover pala ang market. At ang robot natin, kaya po yung mag-profit the deep. Kahit na sobrang baba po ng market, kaya niya pong mag-profit dyan. Depending on
volatility and parameters sa sineset natin. So, yun ang volatility pa lang, sobrang palang magalaw ng market. Advantage pala sa robot. Bakit po? Remember po, sa manual trading, kailangan mo mag-technical analysis. Aaralin mo yung mga chart ito. Aaralin mo yan kung kailan ka mag-open ng position dyan. Magbabuy and sell. Aaralin mo lahat yan. News, emotion. No? Number one na kalaban po ng trader yan o ng tao, emotion. No? Lalo sa mga nagmamanual trades talaga ng cryptocurrency. Sa robot po, live data spot market tayo nakatrade. Higit sa lahat, robotics yan. Walang emosyon yan. Walang heart yan. Heartless nga. Heartless na trader. Diba? No emotion. Di naapektuhan yan. At quantitative trading parameters. Kasi po, itong volatility na ito, bakit good siya? Kasi sa manual trader po, highly stressful yan. Risky yan, no? Mahirap, yan, i-analyze yung market na yan. Pero sa robot po natin, nababantayan niya yan. Advantage sa kanya na sobrang magalaw. Yan, bigyan ko kayo ng konting scenario, So, ang robot natin po, assuming ang desired profit 20%. Ang goal mo, 20%, take profit, coach. 20%. So, ang i-execute ng robot mo, set up natin 1%. So, 1% yun. So, benting tigwa 1%. So, ganun siya mag-execute. So, always remember po na ang Royal King, yung bot natin, is only a tool for us para makapag-accumulate tayo ng cryptocurrencies, no? We are not an investment company po, no? Hindi tayo nag-offer ng securities dito. It will only help us, a tool for us to accumulate or trade our crypto 24/7, 360. So, super intelligent yung robot natin compared po sa iba. And if you are doubting na dahil po yan ay robot, baka po mag-technical yan, no? Mag-glitch, mag-malfunction. Remember po ang AI ngayon, an AI 15 years ago, iba na, sobrang high-tech po ngayon. Mas sobrang matalino pa nga eh. May ibang AI na po ngayon na sa ibang function naman hindi trading na kaya niya nang magkaroon ng emosyon. Pinoprogram nila. So, ganoon na po ka-high-tech. Dito po sa atin, high-tech yung blockchain, high-tech din yung trader na. Alright? So, Miss Patty, gusto ko nang mag-trade. Gusto ko yung robot mo, Royal Q. Paano siya mag-trade? Ganito po, no? Give you a brief demonstration. Nag-start kang mag-trade, nag-open ka ng position dito, yung first buy-in mo is $20 USDT or $20 po. Tumaas ang market ng up to 1.3%. Anong gagawin ng robot? Standby lang po yan, ma'am sir. Standby. No? Naka-standby mode. Kasi magsisell na yan anytime, any seconds, any minutes. Yun. Kailan po siya magsisell? Pag yung trigger na set, yung trigger na sinet natin na 0.3% na trigger yan, nag-drop ng 0.3, magsisell na yung robot. Magti-take profit ka ngayon ng 1%. Kasi 1.3 minus 0.3, 1%. Kasi yung goal naman natin 1%. 1%, no? Na 20 times. So, ganun po siya. And what if po, pag ang market din naman puro pataas, coach? What if tumaas pa siya ng tumaas, magsisell ba kaagad siya para magka-profit kaagad ako? Hindi po, no? Dahil yan po ay based on quantitative algorithmic trading. Pag tumaas po ang market up to 10%, sabihin natin 10% po, nandito tayo kanina. Ang sinet po natin dito, 0.3, nag-drop yan, magsisell na siya. Pwedeng iset mo 0.2, 0.1, pwede po yun. Depende po yan sa capital. Pag nag-trigger yan, magti-take profit ka na po ng 9.7%. Malinis po yun. Alright? So yan po tinatawag nating quantitative trading. No? Sa spot market po, nakatrade ang ating robot. Spot market. Marami pong market sa loob ng CryptoBank. So, spot market is advisable po to all beginners. No? Dito po tayo. And ang strategy nilang talaga is buy, no, sell, high. So, dito wala pong loss ang robot. Hindi po siya nagsisell ng loss. No? Posible naman yan, coach. Opo, no? Hindi po siya nagsisell ng loss. Magiging loss lang yan pag pinakialaman mo yung robot. No? May human intervention. Pinakialaman mo yung nandoon sa loob ng mga parameters. Kasi inip ka. Ay, gusto ko na kaagad mag-take profit to, coach. O sinet mo. Naka-open position. Wala, mag-abnormal yung robot. So, malulos ka dun. No? So, wag po nating pakialaman. Kaya nga may robot para siya na yung bahalang mag-trade Tapos, pinapakialaman mo ngayon.
Diba? So, wag po nating pakialaman kasi tuloy-tuloy po yan once na set up na. At tuloy-tuloy din po yung profit nyo. Alright? Naintindihan po, no? So, when to buy, no? Kailan po siya magbabay ang robot natin? Remember po, tumaas ang market kanina ng 0.3. Nag-take profit ka dito kanina, tama po, 9.7. Bumaba pa, no? Sabihin natin, bumaba po yan ng 5%, no? Yan. So, pag nag-trigger po dito, yung sinet natin na parameters na 0.5, magbabay na po yung robot. So, magti-take profit ka na to. So, ganun po siya, no? At in real life trading, sa itsura niya po, no? Sa kabuuan, ito po. Ito po ay kuha sa Binance. Ang nakatrade dito ay Ethereum. So, sinet up natin si robot, no? Ito po siya. Ayan. Ganito po ang resulta niya. Buy yung transaction niya. Within 24/7 po yan. Laging, wala po siyang namimiss. Nakikita niyo po ba? Wala siyang namimiss. Buy, sell. Sell, ibig sabihin ng take profit po. No, maramihang buy and sell. Yan, quantitative. Yan po yung ibig sabihin mo. So, sa iba po, no, sa manual trading, ito po siya. Sa part pa lang na to, pagod ka lang mag-analyze. Kasi sobrang volatile, sobrang magalaw po. Oh, nakikita nyo naman. So, ang iba dyan mag-give up na. Dito po sa robot. Yung iba, sa part na to, tulog sila. Eh, dito mas maraming take profit. Wala, na-miss mo yung opportunity. Nakikita ka sana ng malaki. Sa robot po, nababantayan niya yan. Kasi again, hindi po siya natutulog, hindi nagpapahinga. Yan. So, ganun po, no, ang strategy ng ating robot. Yan. So, ito pa po, no, sa ibang crypto bank naman ito, via HTX, ito pa ay galing kay Coach Louie. Thank you, Coach, for sharing. Ayan, nakikita niyo po ninyo, no, wala siyang namimiss. Ayan po, wala siyang namimiss. Yan, zoom in nyo lang po konti. Yan, ganun po siya mag-execute ng trades. Unlike po sa manual na marami tayong nami-miss out na opportunity. Sa manual kasi pwede kang mag-trades straight ng 4 hours, 5 hours, pero never ng 24/7. Kasi natutulog ka, naliligo ka, kumakain ka. So, ganun po siya, no? Sa robot, wala po. Now, may kumikita na po ba dyan, Miss Patty? Eto po, no? In-update ko na for the good of your eyes. Ito po, no? Ito po siya, no? Ito po ay real life profit po ng ating subscriber sa community. Maraming salamat po sa mga nag-share ng kanilang profit sa ating group chat. Ayan, ito po yun. Makikita po ninyo, ayan, iba-iba po yan. Ngayon, March 10, ayan. Tapos kahapon, yan, kita po ninyo, 30.27 USDT, 52. Yan po ay daily po, no, na nagre-reflect po sa inyong Royal Q. Again, ang pera po ninyo or profit po ninyo, wala po sa robot ha. Diretso po yan doon sa CryptoBank. So pag may nag-offer sa inyo ng robot, tapos ang funding capital, nandun po sa robot, scam po yun. Yan. So ito po, kasi ang robot dapat wala po siyang features na mag-withdraw or makialam ng asset mo. Ang goal niya is mag-trade lamang para sa'yo. So pag may mga ganun po, scam po yun, no? Kasi pwedeng pinogram nila tapos sila pala yung kumuha ng funding ng yung mismong capital. So iba-iba po yan. Ito po sa isa natin na subscriber po, no? Kanina sinend niya, sabi niya pang Starbucks. So okay na po ba, no? Pang kape sa isang araw, 30 USDT. That is around 1.6 or 1.5 po sa pera po natin. Isang araw, kumita ka ng gano'n. Yan, ito pa po, no, sa isa din nating subscriber. Ito po makikita po ninyo, napapansin po ninyo, ma'am sir, iba-iba. Iba-iba ng kita. Kasi yan po ay iba-iba ang kanilang trading capital. Iba-iba po ng coin na tinitrade, cryptocurrency na tinitrade, at iba-iba po ang parameters. Yan, kasi yung parameters po natin dito sa community, well, if you have knowledge po sa trading, pwede po ma-apply dito. Pero sa community namin, meron din po kaming existing na po na setup na kung saan effective po ito sa lahat ng subscriber natin na ginagamit po namin ngayon. Na yun nga, nagpa-profit talaga sila. So, pwede nyo pong sundan yung setup na meron kami. Yan. So, ito po yun. And many more. So, updated po ito. Last March lang. Yan. Ito po, 24, 78, 18. So, iba-iba po yan. Ito may nag-100 po. Depende po yan sa capital. Ayan. So, ito total mo yan, no? In 7 days. Magkano kinikita mo? Yung kinikita mo sa sahod mo per cut-off, pwede palang kitain dito in 5 days. So, again, depending on volatility at capital. So, sa malaki ang capital, what if, Miss Patty, meron ako, maglagay ako ng capital dyan ng malaking capital, no? So, what if ito po yung capital po ninyo na nilagay? So,
magti-trade po yan, yung robot nyo, ito po ang madi-deliver na profit niyan. So for example lang, no? Kung ikaw to. So halimbawa, ikaw to, Sir Alex, yan. Si Sir Alex, no? Ikaw to, sir, naglabas ka ng capital. Ayan. Ito po ang 6 days trading take profit. Ito total mo lang yan, lahat yan. Yan, last of 2021 po ito, no? Kikita ka po ng 189,550. Sa trading po yan. Yes, possible po ito sa trading. Lalo na in bull case scenario or bullish yung market natin. So, kikita ka talaga dito. Kaya po, may napapansin kayo sa YouTube, maraming naging milyonaryo sa ganitong taon lang, nag-start ng trading 2022, tapos naging mayaman na ng 2025. Kasi, nung time ng 2022, ano yun, crypto winter, no? May winter, no? Tapos kumita ng bull market. So ngayon, dito din po, pag malaki advantage dito, pag malaki yung capital mo, malaki din yung profit. Ganun naman po ang principle ng trading. So, Sir Alex, kung meron kang ganitong kikitain, no? At hindi ka nag-trading, ganito yung capital mo. Ano kaya ang maiisip mong traditional business na kikita ka kagad nito? Na mababalik ka agad siya. Yung magkaka-ROI siya after 6 days. Meron akong 500,000, magnenegosyo ako ngayon. Mababalik sa akin 500,000 after 6 days. Anong negosyo kaya yun? Meron po ba kayong naisip? No? Meron po ba? Patay po dyan. Baka naman. Ayan. So, ito po sa trading. Kaya po siyang ibalik. Now, how to start? No? Ang capital po pala ng taong ito is nasa 3 million. No? Kung meron kang 3 million, well, you can start activating your robot. Paano po? No? So, again, all you have to do is i-bind po yung robot po ninyo. Ayan, nakatrade po tayo dito sa mga ganitong crypto bank. At we are in the spot market, nag-trade, walang emosyon, quantitative ang strategy natin. Always working 24/7 ang ating robot. Maglalagay lang po tayo ng gas fee na 20% profit. At again, yung funds or asset natin wala po dito sa robot na ito, kundi nandito po sa crypto bank. Ayan. Why again royalty po? Proven and tested na po. 2 million po ang users niya all over the world. Nakapag-generate na ng 150 million USDT po yan. So, present po siya 200 plus countries. Yan, kaya marami po tayo dito mga OFW. No, na kahit saan bansa man yun sila, accessible yung robot na da-download nila, good to go po. No, maglabas sila ng trading capital setup natin. Well, they can start taking their profits po. So again, paano po magsimula dyan? Ayan, magsusubscribe po kayo ng 120 USDT, 1 year access na po yun, or 12 months. So, kumbaga, per month, ang ano mo lang dyan, bayad $10, no? Or 500 pesos. So, never on leave, doesn't fall sick po, no? No need to eat or rest, hindi kailangan mag-toilet or matulog. No? Compared sa, did you know po, no? Mga manual trader, per day, nagtitay lang sila 4 to 5 hours lang. Sa mga bangko, tapos nagka-cut off na yun pagdating ng 12 noon. Kasi yung another, babantang alauna, ano na yan, nag-aasikaso na po, nagpo-proseso na ng mga profits, no? At sinesend na sa mga clients nila. Dito sa robot, tuloy-tuloy po siya at right there and then, pag nag-take profit, reflect po kagad sa wallet. Ganun po siya. Okay? So, ibig sabihin, mas mura po siya, no? Kasi ang mga manual trader po, sasahuran, mag-hire ka, sasahuran mo yan ng up to 80 to 100K per month. Saan ka? Dito na 120, 1 year na? O doon sa 100K na manual trader na nagpapahinga pa, nagpa-file pa ng leave, vacation leave, nagkakasakit pa. Marami nagko-complain pa, no? So, ganun po, no? All you have to do is mag-subscribe lang po ng 120 at mag-add po kayo ng gas fee dyan sa ating robot. Again, we are not an investment company, so paki-screenshot po ito. Ito po ang aming business permit issued by the California Secretary of State. Registered po tayo sa California. Ayan. Sa mga may duda po, no? Ayan. Yan po yun ang ating dokumento. Alright po, no? So, yun po for the part of trading. Yan. Yun yung trading po, no? Na kung saan kikita ka na fully automated. Hayaan mo si robot, maglagay ka lang ng capital mo, at hayaan mo si robot mag-trade. Only if you have millions. Nakikita ka ng passive income daily na literal wala kang gagawin. Pero, kung wala ka naman, well, this is the opportunity for you. Na bilang isang ordinaryong tao, na pwede palang you can start small and grow your earnings as time goes by.
And that is subscription business. Ano po yung subscription business? Ito po yung mga Netflix, yan, HBO, no, Disney, TV+, streaming services, Spotify, YouTube. Yan po yung mga kumpanya or korporasyon. Ito katulad ng Globe. Sila po ay nasa subscription business. Ibig sabihin po, nagbabayad tayo sa kanila per month para po ma-access yung services nila. No, halimbawa, si PLDT, nagbabayad tayo ng Wi-Fi per month. 1,699 per month, binabayaran natin. Pag hindi tayo nagbayad, putol po yung internet natin. Wala tayong Wi-Fi. So, ganun po siya. Subscription, nagsusubscribe ka. Ang tawag sa'yo, subscriber. Yan, halimbawa po si Netflix, paano po ang business model or kitaan sa subscription? Dahil po tayo ay nasa blockchain, robotics po ito, at subscription siya, halimbawa po si Netflix, ganito din po ang magiging modeling ng Royal Q. Nag-subscribe ka kay Netflix ng $10, no? Yung premium account ni Netflix, $10 po. At si Netflix po, merong 200.3 million subscriber, ma'am and sir. So, ibig sabihin, kikita pala dyan, si Netflix, mag-ROI siya, magre-revenue siya ng $2.3 billion or 116 billion per month. So, ibig sabihin pala dito, the more na marami yung subscriber mo, mas passive yung income. Ganon din po si Royal Q. Once you build community of subscribers, passive income ka rin po. Yan. Ano po ang kagandahan pag subscription compared sa traditional? So, halimbawa, yung traditional natin, yung mga stall, no? Uso kasi yan ngayon sa mall, yung mga siomai king, yung mga gano'n, no? Mga hotdog, burger. So, yun po siya. Yung uso ngayon, or mga coffee shop, milk tea shop, yan po. Compare natin sa subscription business. No? Ang kagandahan po niya, wala isi-ship na products. Kung ikaw po ay nagdi-direct selling, no, meron kang e-commerce business, wala kang isi-ship. Kasi si Royalty po, platform lang siya, application na download niyo po. No selling of tangible products. Again, wala po ditong nahahawakan. Kasi ang ina-accumulate po natin cryptocurrency, it's our asset, no? Yun po yung sa atin. Nagtitrades tayo, profit, ang tinitake profit natin cryptocurrency. So unlike po sa traditional business, kailangan mong i-ship at dagdadala ka pa ng malalaking 2 bag, no? Para lang ma-deliver yung produkto na iyan. It's either beauty products, mga food supplement, kape, no? Gives you lifetime passive income. Bakit po? Eto po, compare sa traditional business, dito, robot kasi yung community mo. Tuloy-tuloy siyang kikita. Yung may-ari pwedeng ma-demotivate, pero ang robot hindi naman. So, tuloy-tuloy yung kita mo. Pag kumita yung robot niya, inopen niya yung royalty app niya, babalik yun. So, dito po, pag nagbebenta ka dito ng mga food supplement, limited lang, unlike po sa subscription, kasi worldwide yung market mo eh. Dito limited, kasi kung food supplement bebentahan mo, yung market na tatargetin mo, syempre yung interested lang sa mga food supplement. So, hindi literal na passive siya kasi pinipili mo yung market. Dito lahat po as long as may cellphone, pwede. Pwedeng, at saka may internet, ida-download lang sa Royal Q goods na yan. Stable income, unlike selling of tangible products. Again, dito, sa traditional products, piling-pili lang, no? Yung bebentahan mo. Dito lahat po. Yan, kaya stable yung income. At saka, affected po yan, yung sa traditional business, affected po ng management decision. So pag nagsabi yung management ng ganito, may bago po tayo sa marketing plan natin. Eh di ikaw ngayon yung hahabulin ng mga tao mo kasi binago, kasi ang expected nila 10%. Bakit naging 5%? Dito po wala pong nakikialam dito na kumpanya. Kasi tayo po ay nasa blockchain. Yan. Kaya stable po ang income, tuloy-tuloy. No, kaya lagi pong 120 USDT po ang ating subscription dyan. Hindi po nabago, no? Worldwide market, dahil blockchain po, walang boundaries yan. Ang blockchain is all over the world. No? At not affected by lockdown. Again, we are in the trading business. You can do it inside your home. Minimal overhead expenses po, na walang rentals, walang salaries. Wala naman po tayong pinapasahod, wala po tayong ina-hire na tao. Minimum lang, no? Minimal lang yung subscription natin pang subscribe. Wala tayong nirerenta na commercial space. No, list natin, pambayad, nagbabayad siya ng 50K per month para sa space lang. Wala po. Robot lang yan na na-install po sa inyong mga mobile phone. Kaya naintindihan po, maganda po ba ang subscription business? Maganda o maganda?
Atay po dyan. Yan, parang paunti, papunta tayo sa magandang kitaan. Lumiliit yung attendance natin, ilan na lang tayo So, patunay lang po yan na yung mga nandito, sobrang interested po na mabago yung buhay nila. Yan, na gusto nilang kumita ng malaki. That is understandable po pagdating sa larangan ng negosyo. Kasi we cannot please everybody. Yan, so ganun po siya, no? So, welcome to the future. So, yung sinasabi ko pong subscription na Royal Q, mag-build ka ng community of subscribers, may hangganan po yun. Paano po na may hangganan? Meron tayong tinatawag na rewards program. Hindi po tayo forever dito na mag-build ng community of subscribers or mag-affiliate. Eto po, meron tayong nilagyan lang niya ng ng ranking, no? Para ma-promote tayo. From V1 hanggang V6 po. Yan yung mga VIP po sa Royal Q na every time po na napopromote ka sa higher rank, tumataas po ang rewards mo. Yan po siya. Paano po yun? Once nag-subscribe ka po ngayong gabi kay Royal Q, kinuha mo po yung link doon sa nag-invite po sa inyo dito sa Zoom, no? Yung nag-introduce sa inyo sa Royal Q, kinuha niyo yung link niya, nag-activate kayo ngayon, V1 na po kayo. Yung tao na yon, magkakaroon po siya ng 30 USDT. Yung kinuhanan mo ng link. Kasi nag-affiliate siya. Affiliate ang tao. So again, sabihin natin ikaw to, hanap tayo dito. Ikaw ito, Sir Mario Montenegro. Ayan, sir, nag-subscribe ka po sa Royal Q, Sir Mario. Nag-subscribe ka, V1 ka na po. Alright? At sinare mo, sir, si Royal Q sa mga kaibigan mo. Meron ka po dyan 30 USDT po. Ayan. Sinare mo ulit, sir, sa mga kaibigan mo. Nag-subscribe, 30 USDT ka po ulit. Sinare mo pa. 30 USDT ka ulit. So, meron kang total ng 90 USDT. Every time po na itong mga kaibigan mo, Sir Mario, no? Merong trading capital, meron ka pong na-earn dyan ng 20% ng gas fee nila. Yun po ang V1. Paano naman, Coach Pat, maging V2 or ma-promote? Ito po ang kagandahan. Dito po ang tunay na kitaan. Pag naging V2 ka. Remember, Sir Mario, yung tatlo mong kaibigan kanina, nag-subscribe sa robot mo. So, binded sila sa'yo, subscriber mo sila, sir. Umabot ng 17. Itong 17 na to, hindi mo kakilala. Common friends to ng mga kaibigan mo. Umabot ka, sir, ng 20 team members. Or tatlong direct, tapos 17 na indirect, umabot ka ng 20. Ang magiging benefits mo, sir, eto po, kasi pag umabot ka ng 20, V2 ka na. At ang benefits dyan, yung 30 kanina sa V1, hindi na po 30 kasi na-promote ka na, 40 USDT na po yan. 2,000 pesos na po. No? At sa lahat po ng V1 mo, sir, na hindi mo kakilala, na nirefer ng mga kaibigan mo, kasi gusto nilang mag-share ng Royal Q at itong mga tao to, gusto din magpa-trades ng crypto nila, i-automate. Meron ka po dyan, indirect, 10 USDT po. So, sa lahat ng V1 mo, meron ka pa na. And what if po, Sir Mario, nag-ano ka ngayon, may direct ka, 40 ka. Plus yung kaibigan mo, may inactivity ngayong araw, hindi kumita ka ngayong araw ng 50 USDT. And that is magkano po yan? 2.5 or 2.6 po in peso. Passive po ba? Lagi pong may ganun, no? At what if nag-more than ka na ng 20? No? Eto pa pala, meron pang gas fee po dyan. Pag V2 ka, lahat po ng V1 na to, lahat po ng may trading capital dyan, meron ka pong gas fee. Lahat ng benting V1, meron kang gas fee. Now, dahil V2 ka na, ang gagawin lang natin para ma-promote ka po sa V3 na iyan, yung tatlo mong kaibigan kanina, sir, gawin mo lang V2 or meron din silang tigbe-benting subscriber. Yung ginawa mo kanina sa V1, kung ano lang yung ginawa mo, maging ganun din sila. In short, ida-duplicate mo. Tapos magdagdag ka lang po ng another direct, dalawa. At yung 17 na yon nag-expand na ng expand, umabot po ng 95. Total of 100 yung community ng subscriber mo. Paano ang magiging rewards mo dyan? Ito po ang benefits pag V3 ka. In the community po, meron tayong V3 dito. Dalawa. Pangatlo na ako. No? Ganun po siya, no? Ito po ang benefits ng V3.
Ayan, yung mayroon kang 3 V2 at sa lahat po ng V1 mo meron ka na pong 20 USDT. Yan. So what if meron kang 20 na V1, edi times mo, yan po yung income. Rewards lang po yan, no? Bukod pa po ang trading profit sa personal trading mo. What if meron kang malaking capital sa trading mo? Tapos meron ka pang affiliate, nag-affiliate ka o nagbibuild ng community subscribers. Hindi passive ka ngayon. So, ang rewards mo dyan, 2.5 na po at 20 USDT. Paano naman pag sumobra ka na ng 100? V4 na po ba ako, coach? Hindi pa po, no? Pwede kang lumampas, pero kailangan po yung 3 V2 mo maging V3 sila. Maging V4 ka. So on and so forth po yun. Mabilis na lang pong maipaliwanag ito pag na-achieve natin yung V1. Maging V1 muna tayo. No? Maging V1 muna tayo. Yun muna ang goal natin. Makapag-subscribe para maramdaman natin yung kitaan dito kay Royal. So, may kumita na ba dyan sa affiliate? Yes po, no? Mag-send ng heart react lahat ng mga affiliates natin dito na kumita po sa rewards. Hindi lang po sa trading, no? Rewards lang po. Rewards lang. Mag-type po kayo dyan ng number 2 sa lahat po ng affiliates natin. Congratulations. No? Ito po ang mga kinikita nila. Halimbawa po ito. No? Halimbawa po. Ito, nag-activate siya, sir. 30 USDT, Sir Mario. Tapos nag-gas fee, tapos na-refer mo sa tatlong kaibigan mo, 90 USDT kaagad yan kasi 30 USDT yung rewards mo sa isang tao. So on and so forth po yan, gas fee, hanggang lumaki po ang community mo. Yan. Lumalaki din po ang rewards mo. Ito po ang real life na mga screenshot ng mga affiliates natin na nagtatype po dyan ng number 2. Ayan, thank you Coach Louie, nag-send pa. Sobrang ganda po. Thank you Coach Lisa from Hong Kong. Coach Samsona from Hong Kong. Ma'am Riz, maganda po. Yes. Yes, ganun po siya. Passive po, no? Tanungin niyo po ang mga affiliate natin. Ito po, mga screenshot sa kanila, no? Ayan, 11. Ano po ito ha? Wala pa pong trading profit po. Affiliate ang pinag-uusapan natin. So everyday, kakalculate nyo lang, ipa-plus nyo 11 plus 4 plus 3 plus 19 plus 4. No, everyday may pumapasok. No, everyday may pumapasok. Yan. Iba-iba po yan kasi iba-iba naman po ng rank ang mga to. Iba-iba po. Yan, ito po screenshot, no? Sa isa sa subscriber natin. First 1,000 USDT niya. Rewards lang yan. Wala pang trading profit. No, congratulations kung sino ka man. Kilala ko ito, no? Shout out natin kung nandito siya. Coach Rain, ang ating leader from Hong Kong. Yan, ganun po ka-passive ang ating affiliate. So, in potential income, average niya, pag nag-affiliate tayo, eto po siya. Pag V1 cashins, bago ka pa lang, gas fee lang yan. Pero pag V2 ka na, ibig sabihin, nag-build ka na ng subscriber mo, meron ka ng dyan, and merong direct, at saka yung gas fee, at saka yung mga nila, indirect, na 10 USDT. So, laging ganun, no? So, ito yung mga average based on survey natin sa mga nasa rank na po natin na mga affiliate. Pwedeng mag-more than dyan. No, again, hindi po ito yung guaranteed na kikitain mo, ha? Ito po ay potential lang or average. Nakikitain mo once you do affiliate subscription business ni Royal. Ganun po kaganda. Alright? So, ito po ang tao na nag-affiliate na shinare na lang yung link niya ni Royal Q. So, wala siyang capital po, no? Nag-activate lang siya, meron siyang 120 USDT. Kasi once na meron ka pong 120 USDT, activated na yung robot mo, activated na din yung link. So, yun yung link na yon na gagamitin mo or sisend mo sa mga kaibigan mo. Dalhin mo lang sila dito sa webinar, paliwanagan natin, nagustuhan, gagamitin yung link mo, nag-register, nag-download, nag-funding, nilagyan ng 120, na-activate. Merong papasok sa'yo na 30 USDT. So, ito ang ginawa ng taong to. Shinare niya po sa 28 katao. At ang nag-activate 18 lang. Yung 10, pwedeng nag-aalinlangan or pwedeng nag-iipon. So, yung 18 na yun, nag-multiply na nag-multiply. Remember po, ang negosyo, business is conversation. Business is promotion. Wala pong negosyo na tahimik lang sa gilid. Or sabihin natin, sa Gen Z na language, tahimik lang sa gidli. Diba? Wala namang negosyo na lumalaki o lumalago na
silent ka lang o hindi ka nagpo-promote. Dapat ikwento mo, no? I-promote mo. Diba, traditional business yan, pinopromote natin. Eh, itong ganitong coffee shop, masarap yung kape. Puro. No? Etong milk tea shop, maganda yung ano nila, Instagrammable. Di ba pinopromote natin? Ganun din po dito. Po-promote lang po natin si Royal Q. At hindi ka mapapaya. Alam mo kung bakit? Nasa industry po tayo ng cryptocurrency. Na kung saan ito po ang makabagong ano ngayon. Negosyo. Trading business. You're right? Hindi ka mahirapan, wala ibibentang products na walang mga dadaling mga tangible. So yung tao na yon na-promote sa higher rank. At ito na po ang kinikita niya. Yan. Sa affiliate lang po ito, no? So for sure, itong mga naipon niyang rewards, hindi po bababa yun sa 10,000 USDT. USDT, ang value niya po is value ng dollar. Siya yung crypto na dollar yung value. So i-times nyo lang po sa dollar yan. So hindi po bababa sa $10,000 kinikita per day. Magkano po yan in peso? 12,000. Sabi natin 12,000 times 56. Magkano po yan mga coach? Times nyo na lang. So, sabi dito ni Coach Louie, habang nasa webinar, may pumapasok na 10 USDT instant. Yon. Kasi may mga leaders po, may mga subscribers po tayo na patuloy po na nagpo-promote. Pag-check mo na lang mamaya, meron nang pumasok na 10 USDT. Yon. Ganun po ang capacity. So total po, total mo yan, yung kitaan niya dito back in 2021, umabot po siya ng 38.96 million in peso po yan. So is it enough po na ma-secure po yung future mo? Yung future ng pamilya mo? Kung may pinapaaral ka, future ng anak mo? Kaya na betting i-provide yung retirement, savings, emergency? May time ba kayong makapag-travel, mabanding yung family? No, kasi may expense din ang pagka-travel. So enough po ba ito? Kung hindi enough, well, build more subscribers po. No, makakabili na ba ito ng bahay at lupa? No, sasakyan? Yan. Kung hindi po, well, build more subscribers. Effort, i-promote po natin yung business. Wala pong limit ito. No? Pero may deadline yung goals natin. Kasi hindi tayo forever na mag-affiliate. Kasi pag B1 ka, na-promote ka sa V2, so may mga i-duplicate kang leaders dyan. Kung ano yung ginawa mo, gagawin din nila. Magiging V3 ka. V2 sila. So on and so forth. Domino po yun. As long as yung nagiging leaders mo, mga coachable din, duplicable din. Wala po akong sinasabi dito na wala kang gagawin. Meron at meron. Which is to promote. Which is yung puhunan mo, literal na laway. Kwentuhan tayo. Di ba? Kaya minsan sinasabi namin, tara kape. Diba? Yun yung ano namin dito, kulitan namin, tara kape. Tapos may namimit na kami doon na mga prospect na willing for meetup. Kwentuhan lang. After ng kape, may pumapasok na rewards. What if direct mo yun? Hindi 40 USDT ka kung dito. Ganun po, kapasive, no? At itong tao na to, dahil siya po ay V6, meron po siyang 65,475 na profit sharing po lahat no, ng total sales po ni Royal Q. Meron po siyang cut doon. Kumbaga dividend dahil siya po ay V6. Kahit ibang linya ka, pero lahat yan meron ka kasi ikaw ay V6. Meron ka po. Kaya ito, November 1, meron siya. Magkano po yan? No? Congratulations sa lahat ng mga coaches natin. Sa lahat ng nag-affiliate dito, no? Na ngayon, kahit nasa webinar, kumikita. Sa mga new subscribers, thank you. Dahil nag-decide po kayo. Huwag kayong mag-alala. Hindi po namin kayo pababayaan. Alright? Kaya po may community. So ngayon, sabi niya dito, today's a great day. I just make my first 1 million. $1 million with Royal Q. So nabago 360 degree. May mga kwento pa nga dito, V5. Mga, yung sa previous niya, bago mag-Royal Q. Dahil lang napasukan niya scam. Na yung buong buhay niya, wala siyang ginawa, kundi magtago kasi hinahamdo siya ng mga investor eh. Na hindi niya alam yung pinasukan nila, scam. Siya ngayon ang masisi. Tapos nakita niya yung Royal Q, may nag-offer sa kanya, ginawa niya. After a year, maraming nagbago. So na-achieve yung financial freedom niya, yung time freedom niya. Pero hanggang ngayon, ginagawa niya pa rin yung Royal. Marami siyang natulungan. So ganun din po ang goal natin. No? Sa isang buwan, marami pong mangyayari. March na po ngayon, mag-April na. No? So, ano na po ang nagawa natin?
Kumita na ba tayo ng ganito per day? Kumita ba tayo ng $100 per day? Kumita ba tayo, sabihin natin yung $100, sabihin natin 1 month na yan, rewards. No? Kung wala pong nagbago, kailangan mong magbago. No? Ibig sabihin walang nagbabago kasi ganun yung ginagawa mo. Walang pagbabago, hindi ka naging improve. So, make changes po, no? Para umunlad ka, umangat ka. Ayan. So, how to start? Passive pala ang trading. Pag malaki ang capital, passive din po pag nag-affiliate ka. Na kung wala ka namang capital sa trading, pwede ka palang mag-affiliate. Kahit mag-activate ka lang ng robot, gagawin mo lang yung affiliate. Pwede kang mag-ipon doon. At saka yung rewards mo, yun yung trading capital. So, ganun po siya, no? Financial management din po tayo. Negosyante po tayo dito. So, paano mag-start? Activate the bot, 120. Gas fee, 20. At yung initial, para lang sa may alam, ang initial trading capital po, if gusto nyo testingan yung strategy or yung setup na meron sa community at yung parameters ng robot, na kumikita ba siya, nagdi-deliver ba, nagti-take profit ba per day, ito po, 100 USDT isang point. At may transfer fee lang po tayo ng $1, yung from CryptoBank to Royal Q or Royal Q to CryptoBank. So, $1 po yung total of 241. Pero kung wala po, okay na po yung 120. Activate nyo lang yung robot mo. Tanong nyo po yung taong nag-invite po sa inyo dito. I-guide po kayo yan paano gawin ang affiliate. Kagandahan nga rin po, meron tayong support system sa community. Free trainings. Ayan, may affiliate and trading orientation. Pinapaliwanag dito yung mga don'ts and don'ts. Kasi bago ka pa lang, i-onboard ka. I-educate kung ano yung tamang gagawin. Yan. Mind setting, goal setting, nandyan po. Kasi iba-iba yung background natin. May mga tao na walang idea sa negosyo. Tulungan po natin. I-educate po natin. Yan. Para maging duplicable po sila. As long as ikaw din, coachable ka din, willing ka rin. No? Konsepto ng Royal Q, papaliwanag sa'yo kasi hindi mo masyadong naintindihan yung subscription, papaliwanag sa'yo yan. No? How to build community of traders, kung traders lang, to achieve higher rank. Subscription business. So, lahat po yan tinuturo. At ito nga po, na nagkaroon kami ng first international training po sa Kuala Lumpur, Malaysia. Conducted or hosted by our international community. Sir Robert, para kasama ating team. Pumunta po kami mga coaches doon para matuto. No, ano yung mga strategy niya, paano siya naging V5. So wala iba ituturo yan, kundi lahat ng mga napagdaanan, lahat ng strategy niya. Na pwede naming sundan. No? Ayan, yan po sila, nakapagpa-picture kami. Kasama din yung ibang lahi. At yung mga natutunan namin doon, dinala dito sa Pilipinas. Yan, inimbitahan po natin si Sir Robert na pumunta dito. Nagkaroon tayo ng second road to V6 po, no? Pumunta siya dito kasi ang dami nating subscriber dito. Hindi lang basta subscriber, kundi affiliate, no? Attended by more than 50, sumobra ako. 50 subscribers po, no? More than 50 plus na affiliate natin. Sa Mandaluyong po yan. Noong last November 20. Kung ang tinuturo dyan, road to V6. So, hindi tinuturo dito kung paano kumita ng malaking trading capital or paano trading profit, kundi passive income na subscription business. Ganun po siya. No? So, lahat yan, meron tayong mga incentive mo, rewards, no? Depende po yan sa mga efforts po natin dito. Kasi nare-recognize at na-appreciate po yan ng ating mga leaders. So, how to start? Just get the link ng taong nagdala sa inyo dito sa Zoom, nag-introduce ng Royal Q. Register, free lang po ang registration, i-download nyo yung ginawa po ninyong email at password at security question, i-screenshot po natin para hindi natin makalimutan. Once you are registered po, na-download nyo na yung app, yung ginawa po nyo sa registration, yun po yung ilalagin po ninyo doon na account. Yan, so, once na meron kayong CryptoBank, ililipat na yung 120 doon sa Royal Q mo, at i-click nyo po, ready to activate na yan. Alright, mabilis lang po yan, no? Always remember, your dreams won't adjust for you to achieve them. It is you who will achieve your dreams. No? Self-explanatory po yan. Wala pong na-achieve yung pangarap natin na wala po tayong ginagawa. Tayo po yung laging mag-a-adjust. Tatrabahuin po natin. So, kahit gaano po explanatory po, no, yung pagpapaintindi ko dito, pagpapaliwanag, kung hindi nyo po nakita, no, or nasa sa inyo po kasi yan yung decision nyo. No, kayo po ang magdi-decide kung kailan nyo po siya sisimulan. Kasi kami, nandito lang naman po para mag-guide po sa inyo. Ito naman ang mga goal natin, Ma'am and Sir. Don't miss the opportunity, no? Dreams, ito po yun. Ito po yung mga gusto natin. Mabilis na lang yan.
as long as meron tayong source of income na passive. Gawin po natin yung subscription. Kasi sabi nga ni Mark Zuckerberg, nag-invite siya ng 5 tao, nung sinimulan niya yung Meta, yung Facebook, 2 lang yung dumating. At yung 2 na yun, naging nakasama niya, naging billionaire. So, ganun din po dito, na 31 tayo, possible 2 or 3 lang ang sasabay dito. Well, congratulations. Yung iba, it's up to you. Now, take your time kung gusto mong mag-take your time. Pero kung decided ka na ngayon, huwag mo nang patagalin. Sabi nga nila, kung gusto mong kumita ngayon, gawin mo na ngayon para kikita ka rin ngayon. Ba't mo papapatagalin? Diba? So, ganun po siya, no? So, nothing more expensive than a closed mind and a missed opportunity. Ma'am and sir, all you have to do is open your mind sa lahat ng oportunidad. Okay po, no? Para sabay-sabay po tayong maging successful. This has been your speaker for the night. My name is Patty Candole.